Not everything that you think is right. And not everything that you believe is good. Remember that. Bakit po sa tingin nyo nagkakaroon tayo ng problema sa buhay? Bakit minsan tayo ay nahihirapan o nabibigatan? Isang dahilan yan. Nag-uumpisa sa ating mga pag-iisip at paniniwala. Dahil marami sa atin, hindi tama ang pag-iisip at mali ang kanilang paniniwala. Amen? Kaya po kung gusto nyong maging magaan ang buhay, kung gusto nyong maging maganda ang inyong pananaw, kung gusto nyong mapabuti ang inyong karanasan, tandaan niyo po ang dalawang aral na ito. Hindi lahat ng iyong naiisip ay mabuti. At hindi lahat ng iyong paniniwala ay tama. Amen? Yan din po ang babala at turo ni Jesus sa atin sa nabasang Ebanghelyo. Sinabi niya na darating ang panahon ng kanyang mga alagad ay itataboy sa mga sinagoga. At marami sa mga alagad at naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo ang papatayin. At ang mga tao na makakasakit sa mga naniniwala kay Kristo ay iniisip nila, ay pinaniniwalaan nila ng kanilang ginagawa ay isang paglilingkod sa Diyos. Go back to the gospel. Jesus is very clear about that. He's saying the hour is coming when everyone who kills you thinks he is offering a worship to God. Tignan niyo po yun, no? Yung naisip, yung paniniwala, ginagawa kahit na mali kasi iniisip nila ito'y mabuti, pinaniniwalaan nila ito ay tama. Pero kailangan nating ituwid yan. Kailangan nating ayusin yan. We have to correct that thought. Number one, not everything that you think is good. Di ba napakarami sa inyo, merong pagdududa sa kanilang sarili. Umagang-umaga pa lang, titignan yung sarili sa salamin. Ano sinasabi? Ang pangit ko. Napakarami ko na pong kinokorek sa ganyang pag-iisip. Minsan yung mga bumibisita sa akin, Father, selfie tayo. Tapos maririnig ko, ang pangit ko po, no, Father? Ang tanda ko po, no? Gusto ko sana sabihin, ba't nagpapapicture ka pa? Sabi ko, huwag niyo pong sasabihin yan. Walang taong pangit. Yung nagsasabing pangit, pangit ang pag-iisip. Hindi ibig sabihin pag naisip mo, hindi ka magaling, na hindi ka talaga magaling. Hindi ibig sabihin pag ikaw, iniisip mo, talagang malas ka talaga. Hindi ibig sabihin pag inisip mo, sawing palad ka, ay wala nang mabuti at grasya na dumarating sa buhay mo. Hindi naman tama at mabuti na pag iniwang ka ng minamahal mo, sabihin mo, talagang wala kang kwentang tao. Please, stop that. Not everything that you think is good. Yung mga ibang matatanda, ayaw magpadala sa ospital, ayaw magpagamot. Yung mga ibang may sakit, ayaw na magpabili ng gamot. Bakit? Aning naiisip, sayang yung pera. Wala tayong pera. Mabuti po ba yung kanila naiisip? Alam natin ang sagot dyan. Understand, my dear friends, that every day we have 10,000 thoughts. Dami po, no? At alam niyo po ba kung ilan doon sa mga 10,000 thoughts, so mga naiisip mo, yung mabuti? It's just 2,000. Ganun po. Kakaunti, ganun. Kalimit lang ang ating mga mabubuting naiisip. Kaya nga, you need to guard your thoughts always. Kailangan bantayan mo yung mga naiisip mo. Hindi lahat ng naiisip mo dapat sundan mo at dapat paniwalaan mo. Amen? So, para maging mabuti, magaan at maganda ang buhay, yan yung una. Pag-isipan natin ng mabuti ang mga bagay-bagay. Hindi ka lang dapat basta-bastang nag-iisip. You need to really evaluate and guard your thoughts. Amen?